Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, ating pasalamatan ng ating Panginoon Diyos sa umagang ito dahil siya ang nagbigay ng oras at araw nito upang siya ay ating purihan at pasalamatan at sambahin. Kaya muli, ating purihin ang Panginoon at ihanda po natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pag-ibigay, at sa pakikinig ng Kanyang salita. Siya Diyos ang kapurihan at kalunodian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Psalm 103, 1-11. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all the benefits, who forgives all your iniquity, who heals all my diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all who are oppressed. He made known His ways to Moses, His acts to the people of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. He will not always chide, nor will He keep His anger forever. He does not deal with according to your sins, nor repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great in His steadfast love toward those who fear Him. Tayo mo. O Diyos namin, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, tinatakila at sinasamba sa amin. Panginoon, Ikaw mo ako ang aming tagapagligtas. Diyos na mapagkumbaba at Diyos na naglikha ng langit at lupa. Panginoon, salamat po sa pag-ibig at katapatan na ibinibigay mo sa amin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa amin at humihingi ng kapasalanan sa aming mga namumutasan upang kami ay karapat-dapat na pumarap sa iyo. Salamat din, Panginoon, salamat din, Panginoon, sa pagpapala at biyaya na ibinibigay mo sa amin. Salamat din, Panginoon, sa pag-iingat. At kung kami ay may mga problema, Ikaw ang aming nalalapitan. At Ikaw rin ang aming nahihingan ng tulong. Salamat din, Panginoon, sa iyo, sa anak mo na si Jesucristo na tumuko sa aming mga kasalanan at ipinako siya sa Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw nito ay lubos ka namin makilala ang kagandahan at kalulatian at kabanalan ni Jesus. Dalangin din namin, Panginoon, na ang salita mo at ang presensya ang mauna sa araw nito. Wala na. Dalangin din namin, Panginoon, na alisin mo, Panginoon, ang mga sumasagabal sa aming mga puso't isipan. Muli, binabalik namin sa iyo ang mataas na pagpulot po ng samba. Sa pangalan ng Jesus, namin tagapagtas. Amen. Ngayon po, ay dadako na po tayo sa
pag-awit at pagsamba sa ating Panginoon sa panguna po ng ating music team. Tumayo po tayong lahat upang umawit ang song. Good morning po sa ating lahat. Psalm 103 verse 1 to 12 says, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all who are oppressed. He made known His ways unto Moses, His acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. He will not always chide, neither will He keep His anger forever. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. As far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. Ang awit na ito ay sinulat ni Haring David bilang papuri sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan, awa, pag-ibig, katuwiran, katarungan, at kapatawaran. Sinimulan niya ang awitin sa paghamon sa kanyang sarili na purihin ang Panginoon ng buong puso para hindi niya makalimutan ang lahat ng mga natanggap niyang mga biyaya. Sabi niya, Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Inilarawan rin ni Haring David dito kung gaano kabuti ang Panginoon sa bayan ng Israel. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang mga daan kay Moises at mga gawa sa sambayanan upang makilala nila ang kanyang kalooban. Bagamat madalas na nagkulang sa pananampalataya at sumuway ang bayan ng Israel, nanatiling matuwid, maawain at mapagmahal ang Diyos. Sa Ebanghelyo makikita rin natin ang katuwiran, awa at pagmamahal ng Diyos. Hindi niya tayo iniwan sa ating mga kasalanan at hindi rin siya gumanti ng ayon sa ating mga kasamaan. Pinahayag niya ang kanyang katuwiran sa pamamagitan ng kanyang anak na tumanggap ng ating kaparusahan upang tayo naman ang tumanggap ng umaapaw na kagandahang loob ng Diyos sa ating pagpapawalang sala. Tulad sa pinahayag ni Haring David, gayon din ang ating patotoo. Kung gaano kataas ang langit sa ibabaw ng lupa, gayon kadakila ang kanyang pag-ibig sa mga may takot sa kanya. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. Ganito ang pag-ibig ng Diyos, para sa mga nagtitiwala, nagmamahal at gumagalang sa Kanya. Kaya mga kapatid, ibigay natin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating makapangyarihang Diyos at tagapagligtas. Let's sing Bless the Lord always. Our daughters of anger, when we grow out of strength, bless the Lord, oh my soul. For all of our betrayals, He will not repent. Bless the Lord,
soul, bless the Lord, oh my soul. From heaven's reach kindness, all His mercies flow. Bless the Lord, oh my soul. Praise Thy powers in our weary strength. Like the wind, our years should come and go. Everlasting faithfulness is forever. Bless the Lord, oh my soul. Merciful and gracious, He's our God to me. Bless the Lord, oh my soul. And we will tell His goodness through eternity. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, you angels, for you heavenly hosts. Every living creature here below. Praise the Father, praise the Son, and Holy Ghost. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord. Bless the Lord, you angels, for you heavenly hosts. Every living creature here below. Praise the Father, praise the Son, and Holy Ghost. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Almost time. King of the angels, great I am, God of wonders, light of love, you have redeemed us, led us through mighty waters, our strength, our song, our sure salvation. Now to the one another true. We let you know the glory powerful, the battle you have won. Hallelujah, amen. Almost time. Almost time. Turning upon us, Son of Man, sent for sinners. By your blood, you have redeemed us, spotless Lamb, my Savior. Who live, who died, who rose victorious.
Dadako po tayo sa ating pananalangin. Sige po, higit po natin ang ating mga mata. Tutulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our loving Heavenly Father, napapasama ko kami for another day that you have granted us so we can bless you, we can sing praises to your name. Thank you, O Lord, for placing these songs in our hearts so that through our lips, O Lord, we can bless you. So that through this day, dear Lord, we can fulfill our purpose, our calling as one family in Christ, to glorify you above all things. And so, dear Lord, we thank you. We bless you today. Lord, we also thank you for the past 6 days that you have given us. Because through it, dear Lord, we can look forward to this day. We can be a blessing sa aming mga families, providing for needs, to minister to them, and to teach them. And through the toils and labor, Panginoon, we can enjoy the fruits of our labor and look forward to this day of rest. So that we can look forward and be reminded, Panginoon, of that day when we would be ultimately be with you, when God would dwell among men, and you would be our God forever and ever. And until that day comes, we will continue to sing your praises. We will continue to sing. We will sing out our hearts with joy. We will sing of your victory. How you have redeemed us from our sins, from death, and how you have won. And so we thank you, dear Lord, for placing these in our hearts. O Lord, we also come to you with humility, confessing our sins. With fear, O Lord, we seek the blessings that Christ has earned for us. And turn away, O Lord, from our sins. And so we ask, O Lord, that you would forgive us, just as our Lord Christ taught us to seek forgiveness. And so we pray, dear Lord, that you, with your word, may you continue to purify us, reminding us of the things that you have taught us and how we ought to walk in them. Dear Lord, we also pray that you would
You would also hear our prayers this morning. We come to you with our concerns. Foremost, Panginoon, is our country, the Philippines, and our leaders. We do not understand, Panginoon, everything that happens around us and what is happening with our government. But you do, and you see all things. And so we ask, O Lord, that you would grant us patience and at the same time wisdom as well. As we listen, as we watch intently sa mga pinapalabas, sa mga messages coming from the government. We pray, O Lord, that you will grant wisdom din sa aming mga leaders in the actions, in mga plans, and how they fulfill yung kanilang mga responsibilities. While we may not always agree, Panginoon, sa mga decisions that they make, we know, dear Lord, that they are your servants too, whom you have placed in positions of authority. And so we pray that they will be able to fulfill yung mga responsibilities din nila. With faithfulness and integrity. We pray against corruption. We pray against abuse of authority. And just as you have given them, dear Lord, yung responsibilities, we pray, O Lord, that may you also give them a sense of accountability. May your truth prevail, O Lord, in the midst of all that is being said, all that is being conveyed right now, Panginoon. And we ask, O Lord, that you would lead us through this confusion. Wala naman kaming ibang aasahan kundi kayo lang. Because above all thrones and above all rule, above all powers, you alone sit on that throne above all. And it is this that keeps us asleep at night. This is what gives us contentment as we live our lives each day. O Lord, we also pray for our brothers and sisters who continue to teach and preach the gospel in the halls of government as they continue to minister sa kanilang mga families at sa kanilang mga co-employees din. And we pray, dear Lord, that the principles of your word will be seen in how our government employees, mga staff as well, ng iba't ibang mga bureau at departments. We pray, O Lord, that this will bear fruit sa kanilang mga buhay, in how they engage, dear Lord, with the citizens. O Lord, we long for a reformed government. We know that this will only come when you, our Lord, would sit on his throne. And so we await that day. O Lord, we also pray for our church ministry that you have placed under our care.
We understand and see this, dear Lord, as a stewardship. And so we ask, O Lord, that you would, just as you have given us, dear Lord, the joy, the opportunity, the privilege to join you, dear Lord, in your ministry of gathering your people. So we pray, dear Lord, that we would also be given the courage, the boldness to preach and teach the gospel. That just as you have given your apostles the commission to make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them all the things that you have commanded them to do. And just as how the church as well has been faithful in this, so we also join, dear Lord, as your people, as your church, in this ministry, in this mission, while holding on to the promise that you would be with us until the end of the age. Grant us, O Lord, to be faithful in teaching, dear Lord, our students. Grant us to follow, to point one another to you, and to follow you, dear Lord, faithfully, according to your word. And we pray, O Lord, that as we follow you, may you also grant us to see the fruits of this ministry in our families and loved ones, understanding, O Lord, that our family is our first ministry. So we pray, O Lord, that we would also speak of your love, righteousness in our homes. O Lord, we also pray that as we point one another to you, we also ask, dear Lord, that you would be with those of us, Panginoon, who continue to provide physically for the needs of our families, yung mga kailangan lumabas ng bahay, those who have to go to work on site. We pray that your traveling mercies would be upon them, those who have to travel. We ask for your protection, so that they would get to their respective places and that they would come back home at the end of the day safe and sound. Dear Lord, we also pray for those who work from home, who enjoy, dear Lord, this privilege. We ask, dear Lord, that they would also be able to glorify you in the same manner as those who also work on site. O Lord, we also pray that for those of us na may mga appointments this coming week at may mga kakausapin, we ask for wisdom. And that you would grant us na maging maayos yung mga magiging agreements. And we pray, dear Lord, that this would also bear fruit sa aming mga families. O Lord, we also pray for our students, those who continue to enjoy yung kanilang break, those who have just begun, Panginoon, yung kanilang school year. Grant them wisdom, grant them, dear Lord, grit and persistence. Grant them wisdom sa Panginoon sa kanilang mga, as they approach, Panginoon, yung discipline, ang pag-aaral, yung focus. And so we pray, dear Lord, that they would be able to pass yung mga requirements ng kanilang mga courses or subjects, and that they would also, dear Lord, fulfill yung kanilang mga exams, that they would pass these with flying colors. In our different callings, Panginoon, we pray that you would
grant us to see that you have not only called us so that we would be able to gain knowledge for the sake of gaining knowledge, but that you have called us to understand that because you, our Father in heaven, are holy, so you have also called us to be holy. So may we do so, may we grow in holiness as we follow you sa aming mga buhay. O Lord, we also pray for those of us who are sick, may mga dinadamdam, for those of us na may mga allergies, for those of us na may mga medications at saka maintenance. We pray, O Lord, that you would extend your healing hands upon us and we would be well. We pray, O Lord, that may you help us also na i-manage yung aming mga condition. We pray that the medicines that we take would respond then. May you use this. And so we pray that we would respond sa mga medications namin, that this would allow us to manage yung mga conditions namin. May we also be reminded, dear Lord, that you have not only redeemed us, but that you have also given us these bodies as gifts, and that we ought also to take care of it, understanding the things that we need to take in, and things that we should not take, things that we should do, and things that we should not do, to be able to take care of it. And so grant us, O Lord, given the time that you have given us and the resources available. O Lord, we ask, O Lord, that you would also grant, we also pray for Mami, Panginoon, sa kanyang physical condition, and ask, O Lord, that you would help her na i-manage ito, yung pain sa kanyang tuhod. We pray, dear Lord, that you would, if it be your will, that you would take this away, so that she would be able to walk again, be able to visit her children. We also pray, dear Lord, for those of us na may mga pains din, physical pain, and we ask, dear Lord, that you would take this away. For those of us, Panginoon, who have taken physical exams, we ask, O Lord, for that you grant wisdom sa mga doctors at saka mga nag-check ng kanilang mga results. We pray, dear Lord, na maging maayos yung mga exam results din nila. We also pray, especially, dear Lord, for Jeremy sa results ng kanyang 2D echo and thyroid test. We pray that this will bear physical positive results as well for her. And so we thank you, dear Lord, that through these concerns, we are able, dear Lord, to bear one another's burdens in the ministry of prayer. You have given us the privilege to come, to draw near to you and place these at your feet. Now as we approach your word, dear Lord, we pray that you would open our eyes to your beauty and majesty, your excellencies in the study of your word. We pray that you would also open the ears of our hearts so that we would hear your call and that we would respond. And so we pray, dear Lord, that you would, as you speak to us, we pray that you would also change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay nataon po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula po sa Romans chapter 5 verses 5 to 8 sa pangunguna po ng ating kapatid na si A.J. Alfaro
Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Romans 5, verses 5 to 8 says, And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan, at ito ay kanyang kinasiya. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos, at ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yun sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ang ating Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Romans chapter 5 verses 5 to 8. Nawa ang banal na Espiritu ay siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita at ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Morning. So this time, hayaan naman pong basahin ko po ang ating passage sa Tagalog. So buksan po natin ang ating Bibles sa Romans chapter 5 verses 5 to 8. At ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Romans 5 verses 5 to 8. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na binigay sa atin. Sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mga ngahas mamatay. Datapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ito po ang salita ng Diyos, purihin po ang ating Panginoon. Okay, so kamakailan lang diniklara po ng World Bank na ang Pilipinas daw ay nasa hanay na po ng mga upper middle income na bansa. I think this was 2 to 3 weeks ago. Hindi ko alam kung nakita niyo yung announcement na yon ng Malacanang. At naglabas ng statement sila at ganito po ang sinasabi ng Presidente doon sa kanyang balita. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Dagdag niya, this is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. Ngunit kung tatanungin po natin si Sunny Africa, yung Executive Director ng Ibon Foundation, ito raw ay nilikha, itong categories ng lower middle income, upper middle income,
Ginawa lang daw ito ng World Bank noong 1980s para may pamantayan sila sa paniningil ng interest rate sa mga bansang nagkakautang sa kanila. Sabi niya, hindi siya sukat sa pag-unlad at mas lalong hindi siya sukat ng kalagayan ng bawat mamamayan ng anumang bansa. I tend to agree with him. Sa ating kultura, whenever we talk about hope, it can be one of these two things. On the one hand, it may or may not happen. Katulad ng mga salitang, I hope things turn out better for you. It may or may not happen. Posibleng mangyari, posibleng hindi. And sometimes, or more often than not, when we say, I hope things better happen for you, ibig natin sabihin is, we veer or we weigh towards the positive result sa kanya. But then again, hindi natin kontrolado ang sitwasyon. On the other hand, kapag pinag-uusapan ang hope for the future, paniwala ng maraming Pilipino na ang ating kinabukasan at bagong lipunan ay nakasalalay sa isang tao lang, sa Presidente ng Pilipinas. And this is never more apparent kapag nagkakaroon po ng halalan. Ang bawat tumatakbo ay may kani-kanyang mga slogan. Nandyan po ang era para sa mahirap. Diba? Kung buhay na kayo at nakakaboto kayo. Nandyan yung kung walang kurak, walang mahirap. Nandyan ang tapang at malasakit. Nandyan din ang unity. Sama-sama tayong babangon muli. Nakikinig tayo sa kanilang mga talumpati para maintindihan ang kanilang slogan at plataforma. At iniluluklok natin sila ayon sa kanilang mga pangako. Pero kapag kinumusta natin ang kalagayan ng Pilipinas ngayon, asa na tayo? Nung nagkaroon ng petroleum crisis early this year, or sabi nila as early as last year, nafo-forecast na siya. December pa lang. Bakit hindi tayo nakapaghanda? Noong 2021, ang ating inflation rate o pagtaas ng halaga ng bilihin at pagbaba ng halaga ng piso, nasa 4.5% lang ang inflation rate. Ngayon, sa gitna ng oil and energy crisis, ang ating inflation rate ay nasa 6.8% na. Tapos, ang halaga ng piso ay nasa pinakamababa sa ating kasaysayan. Naglalaro between 61.10 hanggang 61.59 to $1. In terms of politics, pinagtatawanan tayo ng ibang bansa dahil sa mga nangyayari dito sa loob ng bansa. Bakit wala pa rin nakukulong na politiko sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan at nakinabang sa mga flood control projects? Bakit walang may gustong magsulong na ayusin yung sistema? Bakit parang gusto nilang isa sa mga kesyo ini-explain ito ng mga historians, pero tingin ko may kinalaman din ito sa hindi lamang sa history ng Pilipino, may kinalaman din sa sistema natin. Bakit ba gusto ng mga Pilipino na paghiwalayin ang mag-asawa at pamilya alang-alang sa isang trabaho at pangarap ng magandang kinabukasan? Diba? Bakit sa tuwing may magsasalita na opisyal tungkol dito sa bagay na ito, tinatawag silang mga bayani? Ang ginawa nyo nga, sinira nyo nga pamilya nyo alang-alang sa isang trabaho Diba? Parang pakiramdam natin, itong mga politiko at yung mga government officials, whenever they talk, whenever they speak in front of the camera, nagsasalita lang sila at nagsusulong ng batas, hindi naman para sa kapakanan ng bayan, kundi para lang sa kanilang pansariling kapakinabangan o para sa pakinabang ng kanilang pinagkakautangan ng loob. Ano na ang nangyari sa mga binoto natin at sa kanilang mga pangako? Ano na nangyari sa sama-sama tayong babangon muli? Asa ng pag-asa?
Kaya in terms of politics, kung ako tatanungin nyo, hindi dapat natin inilalagak ang ating pag-asa sa tao. Sa scriptures, hope and faith, or confidence in God, go hand in hand. Sa Psalm 42, mababasa po natin na nagkaroon ng internal conflict sa manunulat ng awit. Nilalait siya ng kanyang mga kaaway at kinukutya. And then dinadamdam niya ang mga nangyari sa kanyang buhay. At ngayon, he is arguing with himself, kausap niya ang kanyang sarili dahil nanluluhong siya. Ganito, pakinggan lang natin yung sinabi sa Psalm 42 verse 5. Why are you in despair, O my soul? Kausap niya sa kanyang sarili. And why have you become disturbed within me? Ano yung inutos niya sa kanyang sarili? What's the answer? Hope in God, for I shall again praise Him for the help of His presence. As Christians, we do not hope in things. We do not also hope in people. Sapagkat alam natin na ang tao ay makasalanan, hindi maaasahan. Ang lahat ng bagay naman ay patungo sa kabulukan. So paano ka aasa din doon? Christians hope in God. They hope in the God in whom they have confidence in. Why? Because in the past, there is only one who has remained faithful sa kanyang mga pangako. Diyos lang. Ang problema lang sa atin is that hoping in God does not come naturally to us. Lalo na kapag may pinagdadaanan tayo. Mas focus tayo doon sa ating mga problema imbis na doon sa track record ng ating Panginoon. Kaya kailangan ipaalala ng mga aawit sa kanyang sarili na sa Diyos ang pag-asa. 2 beses niyang inutusan ang kanyang sarili doon sa Psalm 42. And so ramdam natin yung desperation niya at ramdam din natin yung kanyang struggle against his natural tendencies. In the New Testament, mababasa natin ang definition ng faith at ang ugnayan nito sa ating pag-asa. Pakinggan lang natin yung writer at pastor sa Hebrews. At ganito ang sinasabi niya sa Hebrews 11, definition niya ng faith. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Parang ang lalim, ano? Anong ibig niyan sabihin kaya? Sabi niya, assurance of things hoped for. That is faith. Noong sinulat ito, marami sa mga believers kasi ang inuusig dahil sa kanilang pananalig kay Kristo. And so, what is faith now? Ang tunay na pananampalataya daw ay nananatili dahil panatag ito natutupanin ng Diyos ang kanyang pangako. God has always been faithful and it is on the basis of His character and His track record in the past. And that is the reason kung bakit tayo umaasa. At mayroong pag-asa. Dito po sa ating passage sa Romans chapter 5, ipapaliwanag ni Apostol Pablo kung anong ginawa ng Diyos para i-secure ang ating future. And therefore, may hope tayo. At kung ano ang ugnayan nito ngayon sa pananampalataya natin ngayon para panatag tayo hanggang sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Brothers, sisters, and friends, sa pag-aaral po natin ang salita ng Diyos, panalangin ko po na makita natin ang umaapaw ng biyaya ng Diyos para sa ating pagpapawalang sala at maging panatag tayo sa ating pagpapawalang sala. Nawa maging pagpapala po ang pag-aaral natin sa umagang ito, especially sa atin na may mga pinagdadaan sa buhay at sa pananampalataya, para makatugon tayo sa maayos na pagsamba sa harapan ng Diyos habang nabubuhay tayo lahat sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos para sa pagwalhatian ng ating dakilang Diyos. And because our passage belongs to a long section on the blessings of justification, same pa rin ang ating magiging tanong sa umagang ito. As in previous weeks, we ask, how can I be sure that justification by faith will be beneficial for me, especially on the day of judgment? How can I be sure that justification by faith will be beneficial for me, especially on the day of judgment? So nabanggit ko nga, for the past few weeks, we've been studying the benefits or blessings of justification sa ating buhay bilang mga justified, mga believers in Christ.
And we are looking at it with a narrow lens para maintindihan natin on how this benefits us today hanggang sa araw ng paghuhukom. That number 1, sa verse 1, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And number 2, sa verse 2a, we stand in God's grace. Number 3, verse 2b, we rejoice in hope of God's glory. And number 4, which was last week, verses 3 to 4, we have joy in our struggles and suffering. Ngayon naman po ay titignan naman natin ang panlimang bunga ng justification. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 5, verse 5. At ganito po ang sinasabi. And hope does not disappoint because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Pagkatapos po ipaliwanag ni Pastor Pablo na ang ating mga pagbabata or ating mga suffering at pagtitiis ay nagbubunga sa pag-asa, pinapaliwanag niya ngayon kung paano natin malalaman na totoo itong pag-asa. Itong pag-asang ating pinanghahawakan at hindi lang basta ito wishful thinking. With confidence, sinasabi ni Pablo dito sa verse 5, and hope does not disappoint. Doon sa binasa natin kanina, and hope does not bring us to shame. Sa Tagalog, ang pag-asa ay hindi humihiya. So how can Paul say this? That hope does not disappoint. Na hindi tayo bigo. Answer, sabi niya dyan, because the love of God has been poured out within our hearts. Ganito ang ibig niyang sabihin dyan. Alam po natin na binubuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sapagkat nakakapagtiis tayo sa gitna ng mga pighati. Nakakatindig habang dumadaan sa mga matitinding pagsubok. We are able to endure tribulation. Napapatunayan natin ngayon dahil na-endure natin ito, dahil nag-persevere at nape-preserve tayo, napapatunayan natin ngayon ang kalooban ng Diyos na ingatan tayo dahil patuloy tayong nananatili sa Kanya. Yun yung ibig sabihin dito ni Pablo. Lalo natin siya ngayon nakikilala habang sumusunod tayo, habang dumadaan tayo sa mga pagsubok at saka mga pagtitiis, sumusunod tayo sa Kanya. Lalo naman din natin siyang nakikilala at lalo natin napapatunayan ang Kanyang katapatan at lalo din tayong tumitibay sa ating pananampalataya. That's how it works. Natandaan ko po, years ago, sa isang adult Bible study, may nagtanong. Kasi nagkaroon sila ng quoting testimony. Nagtanong itong isang believer. How is it na, sabi niya, how do you prove yung pag-ibig ng Diyos sa inyong buhay? How is it that you can testify of these things? Pero sa kanya para sa kanya parang wala lang, parang boring, parang day to day, routine. Para mapatunayan natin mga kapatid. Ito yun. Last week na pag-aralan natin na normal sa isang Kristiyano na dumadaan sa mga pagsubok. Normal sa atin na magbata. Normal na dumaan sa mga bighati. At hindi dapat natin yun na we do not scorn, we do not reject it. At habang dumadaan doon natin napapatunayan ang katapatan ng Diyos. Yung iba sa atin alam kung ano yung sinasabi ko. Lalo na sa mga dumaan sa mga matitinding mga pangyayari sa buhay. Therefore, hindi tayo bigo sa ating pag-asa. Hope does not disappoint because it is He who enables us to persevere through tribulation, confirming His love for you and me. Sa anong paraan daw binubuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Answer. Paano sinagot ni Pablo? Through the Holy Spirit who was given to us. Ang
Ang banal na Espiritu ang binigay para manahan sa bawat mananampalataya magpakailanman. Kanina sa ating awitin, napapansin natin minsan sa mga lyrics, ginagamit ay Holy Ghost. Pakipaliwanag na lang po sa mga bata. Baka kasi, bakit may ghost dyan? Baka ang isip nila ay multo o may mumu. Bakit may banal na mumu dyan? So, hindi yun lang yung tukoy doon. Old English yung ghost na ginamit dyan para sa salitang spirit. Ang Holy Spirit ay doon sa tatlong persons of the Trinity, isa lang ang bumaba para maging tao. At yun ay si Jesu Cristo. No one has seen the Father at any time. Mas lalo yung banal na Espiritu. Kasi nga, Espiritu siya. And yet, pinadala siya, the Scriptures tell us, pinadala ang banal na Espiritu para sa bawat mananampalataya. Para manahan sa inyo at sa akin, magpakailanman. Siya ang nagbubukas ng ating mga puso at isipan para maunawaan ang salita ng Diyos at madama natin ang pag-ibig ng Ama sa atin. Lalo na habang dumadaan tayo sa mga pagsubok. Therefore, we see this, hindi ito in terms of yung physical, kundi we have an internal testimony ngayon. On the other hand, ang banal na Espiritu rin ang patunay na niligtas tayo ng Diyos sa kanyang buot sa araw ng paghuhukom. Again, ang question natin is, how are these benefits beneficial for us, especially on the day of judgment? Dahil nasa sa atin ang banal na Espiritu, ito ay guarantee na niligtas tayo ng Diyos para ma-experience natin ang eternal fellowship with God at hindi tayo mapahamak sa araw ng paghuhukom. Therefore, hope does not disappoint. God's Spirit is the agent of God's love being poured out within our hearts. And this is why we are convinced, we are assured na mahal tayo ng Diyos. Which leads us sa verses 6 to 8. Dito sa verses 6 to 8, pinapaliwanag naman ni Apostol Pablo ang lalim at lawak ng pag-ibig na mayroon ng Diyos para sa atin. Sabi niya, for while we were still helpless, at the right time, Christ died for the ungodly. For one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man, someone would dare even to die. But God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang tinutukoy po na helpless dito ni Apostol Pablo o yung mga mahihina ay sila rin yung mga nabibilang sa mga masasama or yung ungodly. Same people. And we will notice, sabi ni Apostol Pablo dito, while we were still helpless. We, sabi niya. Binibilang niya ang kanyang sarili sa mga mahihina. Tinawag po silang mahihina sapagkat wala silang lakas, wala po silang kapangyarihan para iligtas ang kanilang sarili sa puot ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Wala silang katwiran sa kanilang mga sarili para sila ay mapawalang sala. Mahihina. At ganito rin tayo. Nothing has changed. Nang ganito raw ang ating katayuan at kondisyon sa harapan ng Diyos, dumating si Kristo sa tamang panahon at namatay sa mga masasama na tulad natin. Hinanda ng Diyos ang buong kasaysayan. Simula nang mahulog ang ating unang magulang sa kasalanan, hinanda niya ang buong kasaysayan sa pagdating ng tagapagligtas. Kaya dumating si Kristo sa tamang panahon at namatay sa mga masasama na tulad natin. Hinanda ng Diyos Ama ang buong kasaysayan para ibigay ang kanyang bugtong na anak. Para kanino? Sabi dyan, para sa mga masasama na tulad natin. Dahil nga hindi natin kayang tulungan ang ating mga sarili.
natin kayang iligtas ang ating sarili sa ating kalugmukan. Paul goes on to say sa verse 7, "For one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man someone would dare even to die." Ang tinutukoy niya na righteous man dito ay hindi yung binilang na matuwid sa harapan ng Diyos. Itong righteous man dito na tinutukoy niya ay yung mga nagsasabi na matuwid sila. Na sumusunod naman ako sa kautusan. Wala akong ginagawang masama. Yun yung righteous man na tinutukoy niya dito. Ngayon, ang tanong, meron bang mag-aalay ng kanyang buhay para sa ganitong klaseng tao? Na nagsasabi, wala naman akong ginagawang masama eh. Hindi naman ako katulad ng aking kapwa. Diba? Napag-aralan natin yun eh. Yung Pharisee at saka yung tax collector nung bumarap sa Panginoon. Sabi ng Pharisee, hindi naman ako katulad niyang tax collector na yan na nagnanakaw sa kanyang kapwa eh. Yun yung tinutukoy dito. Meron bang mag-aalay ng kanyang buhay para sa ganito? Mukhang mahirap daw, sabi ni Apostol Pablo, mahirap maghanap ng tao na magbibigay ng kanyang buhay o mag-aalay ng kanyang buhay sa mga ganitong klaseng tao na ang tingin sa kanilang sarili ay matuwid. Na hindi na kailangan ang buhay ng iba. Hindi na kailangan ng kahit ano. Dahil alam nila na mabuti silang tao. Kung mabuti yung tao at mapagbigay, paano kaya? Sabi ni Pablo, paano kung mabuti siya sa iba? Baka meron pa siguro raw maghandog ng kanyang buhay. Kasi naging mabait siya sa iba. Sa isip ko kasi ng mga Hudyo, may tatlong klase daw ng tao. Yung matuwid, yung mabuti, at yung masama. Pero sino ang magbibigay ngayon, sabi ni Pablo, ng kanyang buhay para sa mga masasama? Meron ba? Kapag pinanood natin ang mga balita, kapag siguro sinaliksik din natin ang ating mga sarili. Tungkol sa, pag nanood tayo, tungkol sa mga krimen na nangyayari, mapapansin natin, iisa lang ang sinisigaw ng mga kaanak ng biktima. Ano sinisigaw nila? Hustisya! Katarungan! Wala tayong maririnig na mag-aalay ng kanyang buhay para sa mga masama. No one does that for evil people. Ang normal na reaksyon ng tao, at malamang siguro pag sinaliksik natin ang ating mga sarili, naiintindihan natin kung ano yung sinisigaw ng mga kaanak. Ang normal na reaksyon ng tao ay pabayaan sila mabulok o mamatay. Sapagkat yun yung bayad sa ginawa nila. That is how we understand it. Kaya nga ganito rin yung tanong ni Pablo, na kailangan i-confront din natin ang ating mga sarili. Sino magbibigay ng kanyang buhay sa mga masasama? And this is where the gospel shines. Sabi ni Pablo, verse 8, but God. Ang Diyos ay hindi tao. Hindi siya parang tao kung mag-isip. But God, iba siya, demonstrates His own love toward us. In that, while we were yet sinners, sabi ni Pablo, Christ died for us. Tayo yung mga masasama. Tama lang. Kung walang magbibigay ng buhay para sa atin, tama lang. Pero ang Diyos hindi tulad natin kung mag-isip. Hindi rin siya tulad natin kung gumawa. Tayo yung mga masasama. Tayo yung dapat na mabulok sa ating mga kasalanan. Tayo yung dapat na mamatay at mapahamak sa walang hanggan.
Hindi hinintay ng Diyos na gumawa tayo rin ng hakbang. Sapagkat alam niya na wala tayong kakayahang iligtas ang ating mga sarili. At alam niya sa ating kasalanan, sisirain ng ating lahat. Sabi ni Pablo dyan, pinahayag at pinadamahan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo'y makasalanan pa. And in what manner did God reveal His love? Sabi niya, Christ died for us. Ilagay natin yung pangalan natin dyan. Pwede rin. Christ died for you. Christ died for Kyle. Christ died for AJ. Christ died for Kuya Owen. Christ died for Kim. Christ died for Jonah. May isa-isahin natin. Christ died for you. For each one of you. Hindi tayo ang namatay para sa ating kasalanan. Iba ang pumato ng ating parusa. Iba ang namatay para sa ating pagpapawalang sala. Napakaganda ng ginawa ng Diyos. Sabi nga kanina, for as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. For as far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. How can I be sure that justification by faith will be beneficial for me, especially on the day of judgment? Dito sa verses 5 to 8, ito yung sagot. We have the certainty of God's love through the indwelling Holy Spirit. Through the indwelling Holy Spirit. Mga kapatid sa Panginoon, we have reason to rejoice and boast in our trials and tribulations, sapagkat ang pag-asa na aming pinanghahawakan ay tunay. Nasasabi namin totoo ito sapagkat Diyos ang laging nariyan para tulungan tayo, ingatan tayo, habang dumadaan tayo sa mga pagsubok. Ganito man ang nangyayari sa ating paligid, panatag pa rin tayo sapagkat mayroon tayong internal testimony mula sa Banal na Espiritu na iniibig daw tayo ng Diyos. Hindi siya tulad ng tao na puro pangako lang. At makikita yung track record ng Diyos in history that He fulfills His promises. Makikita rin yun sa ating mga buhay. Ang iba sa atin may mga, although ang tawag doon dramatic experiences, mas dramatic yung iba sa atin. Yung iba sa atin, dumating sa point na malapit ng mamatay at binigyan ng panibagong buhay, physically, at naiintindihan nila ang binigay sa kanila ng Panginoon. In these instances, napapatunayan natin ang katapatan ng Diyos. Hindi siya tulad natin na puro pangako lang. Siya ang nagdadala, naghahanda ng lahat ng bagay sa araw ng paghuhukom at hindi niya tayo hahayaang mapahamak sa araw na yun. Anong patunay? Yung Banal na Espiritu. Tama lang na magtiwala tayo sa Diyos. Makikita natin ngayon that the righteousness of God that justifies has accounted us righteous by means of faith. And this blessing of justification bears fruit sa ating mga buhay. It brings about hope. From faith, it brings about hope for us which does not disappoint because we have God's love poured into our hearts. So now we see these three blessings of justification sa ating buhay. Faith, hope, and love. And this is ours as a possession forever. Mga kapatid, these are the abounding benefits of justification that God has bestowed upon you.
Isa puso natin ang mga bagay na ito at lumapit tayo ng may umaapaw na papuri at pasasalamat sa ating matuwid at mapagmahal na Panginoon. Tayo manalangin. Our loving Heavenly Father, we thank you for your word. Thank you for making it clear to us how much you love your people. That it is through the Holy Spirit, dear Lord, that we are able to understand the kind of love that you have for us. It is not like the world's. But it is deeper and wider. That while we were yet sinners, Christ died for us. And that you sent your Son so that we would be redeemed from our sins. We have come to understand, Panginoon, that you are right when you say na that sinners must pay for their sins. They must face justice. And it is right. At the same time, dear Lord, you do not think like man. In you, dear Lord, there is wisdom and love for your people. And because you desire a people for yourself, while we were yet sinners, you sent your Son to die for us. You gave us new life. You gave us hope for the future. And so grant, dear Lord, that we would continue to follow you. We pray that you would preserve us, Panginoon, as we go through trials and tribulations, as we go through suffering. And indeed, dear Lord, we go through different levels and types of suffering. And yet, it is through this, Panginoon, that we prove that you continue to preserve us and prove, dear Lord, your love for us. So we express our gratefulness and thanks to you for what you have done. In you there is no injustice. You are both, dear Lord, just and the justifier of those who come to you in faith. And so we bless you. We rejoice in you in what you have done. Grant, O Lord, that we would continue in faith. That we would see, dear Lord, these things, wonderful things that you have prepared for your people, and that you continue to pour upon them. Bless your name, O Lord, as we continue to worship you today. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. All God's people will say, Amen. Amen.
Ngayon po ay dadako na po tayo sa tithes and offering. Matthew 6, 1-4. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound the trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues, in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward. Tumayo po tayo lahat upang mawit ng pagpuli sa Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all you heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo mo na lang. Ama na sa langit, pinupuri ka namin, dinatapila sa araw ito. Ama, maraming salamat po sa biyaya na ibinibigay mo sa amin, lalo na po sa pisikal at pinansyal. Salamat din, Panginoon, sa nagdaang linggo na kami ay ligtas at ikaw po ang aming sandigan sa araw-araw. Salamat din, Panginoon, sa wisdom and knowledge na ibigay mo sa amin ngayong araw upang pagbulay-bulayan ang mensahe at salita. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw na ito ay maisapamuhay ng bawat isa at maibahagi sa mga hindi pa nakakarinig ng aming salita. Salamat din, Panginoon, sa biyaya na ibinigay na aming mga kapatid. At ito ay magagamit sa gastusin at sa pangangailangan ng aming iglesia. At makatulong din, Panginoon, sa mga nangangailangan. Tunay nga, Panginoon, na ang lahat ng ito ng pagpapala ay naggagaling sa iyo. Muli, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang mataas na pagpapasamba sa magaling Panginoon Jesus. Amen. Manaliti po tayo na tayo para po sa closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. Amen.
Let's go.